mapagpalang hapon sa lahat. Ilang araw na lang o sinasabing ilang tulog na lang ay panibagong taon na yung papalit. Kaya patuloy na tayo ay laging nakapundasyon sa salita ng Diyos. So bago po tayo dumako po doon sa pag-aaralan po natin, tayo po na muna yumuko at manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa oras ng ito na kami na naman po ay patuloy po na makarinig ng mensahe na mula sa inyong banal na salita. At patuloy na kayo po ang mabigyan ng kapurihan, kalwalatian sa aming pong pananambahang ito, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Marami na ngayon ang gumagawa ng paraan para palapitin daw yung swerte, no? Kaya yung iba ay nagbibili na ng mga bilog-bilog, ng mga bagay na bilang, yung mga ganun. At yung iba bumibili ng damit na yung polka dots, yung mga bilog-bilog. Yun yung mga paraan po nila. Para daw lumapit daw ang swerte, no? Oh. So, maraming kaparaanan, no? Nakaraan, sabi nila, kailangan mabuo mo yung simbang gabi. Yung may bilang yata yun. Para, oo. So, yun yung mga paraan po nila para sila ay, para lapitan daw sila ng swerte. At napansin ko rin nung, itong December 25, maraming nagsisilapit na nagtatanong ng regalo ko, regalo, pamasko. Anong handa? Yun ang tanong, yun ang mga tanong nila, no? So, yan ang karamihan na tanong. Pero, kaiba itong ating pag-aaralan na lalaking mayaman na lumapit kay Jesus na nagtatanong kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi regalo, hindi pamasko, hindi handa yung kanyang itinanong. So, yan po ang isang bagay na nakita natin na ang pag-uusap ni Hesukristo sa isang mayamang binata tungkol sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, ang pag-uusap ni Jesus na yung kanilang pinag-uusapan na nangyari ito sa lugar ng rehiyon ng Judea bago ang kanyang pagpasok sa Jerusalem para sa kanyang paghihirap at pagkamatay. Ang mayamang binata ay lumapit kay Hesukristo upang magtanong tungkol sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang paglapit kay Jesus para maligtas. May dalawang paglapit kay Jesus dito na sa ating binasa ang ating pag-aaralan. Una, sariling paraan ng tao na paglapit kay Jesus para maligtas. Ikalawa, kaparaanan ni Jesus para lumapit ang ililigtas. Pansinin, ang pinag-uusapan uli ay tungkol sa buhay na walang hanggan, kaligtasan, talatang 17. Unang makikita na paglapit kay Jesus dito sa ating binasa, sariling paraan. Sariling desisyon na lumapit kay Jesus ang lalaking mayaman. Talatang 17 yan. Sabi rito, sa salin na aking pong hawak na Biblia, isang lalaki
ang patakbong lumapit kay Jesus at nagtanong. Pansinin, sabi rito, lumapit sa kanya at paluhod sa kanyang harapan. Mapapansin dito ang pagka-Diyos ni Jesus. Dahil Diyos lang ang tanggap na niluluhuran. Exodus 20, talatang 5, tungkol sa Diyos-Diyosan, huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila. Kaya, pansinin, yung sabi niya, hindi sinaway ni Jesus ang lalaki. Hindi niya sinabing, tumayo ka, ako man ay tao rin. Hindi niya sinabing gano'n. Kaya, yung Diyos na yung kausap ng mayamang ito, hindi niya kilala na Diyos. Si Pedro, noong pumunta sa bahay ni Cornelio, sa Gawa 10, talatang 25 hanggang 26, sinabi rito, pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Talatang 26, ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. Kaya si Jesus na sinasamba natin ay Diyos. Diyos lang ang tagapagligtas. Sabi ng lalaki, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ito pong binasa natin ay makikita yan sa aklat ng Lucas, aklat ng Mateo. So sa ibang pagkakasabi, sa aklat ng Mateo 19, talatang 16, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Kung paiigsiin ang talagang tanong niya, paano ako maliligtas? Ito ang pangunahing katanungang nasa puso ng bawat tao marahil. Paano ako maliligtas? Pansinin, mayaman ang lalaking ito, talatang 22. Sabi, marami siyang ari-arian. At bata pa, binata, Mateo 19:22. At ayon sa Lucas 18:18, isa siyang pinuno, may katungkulan. Nasa kanya na ang lahat ng maaring hangarin ng tao. Pero anong mapapansin sa kanya? May hinahanap pa siya. May kulang pa rin sa kanya. Sa kabila ng lahat, naghahanap pa rin siya ng buhay na walang hanggan sa langit, kaligtasan. Kaya hindi basihan ang katayuan sa buhay na mayaman na, sikat, makapangyarihan, maimpluwensya, may mataas na katungkulan, at iba pa, hindi sapat. Kapag wala si Kristo sa buhay ng isang tao, mayaman man o mahirap, walang kasapatan, laging may kulang pa rin sa kanyang kalooban. Walang kabuluhan ang buhay kung wala si Kristo sa buhay. Kung wala si Kristo sa buhay, walang buhay na walang hanggan. At yan po ay mababasa po natin sa aklat po ng Unang Juan. Anong sabi sa aklat po ng Unang Juan? Sabi riyan sa aklat ng Unang Juan, Kabanata 1. Sabi niya, talatang 1 hanggang 2. Yaong buhat sa pasimula na aming narinig. Sino ito? Nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Sino ito? Tungkol sa salita ng buhay. Talatang 2. Ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan,
At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Si Jesucristo. Kung wala si Jesucristo sa buhay, walang buhay na walang hanggan. Gaya ng lalaking ito na nasa kanya na ang lahat halos, pero may kulang pa rin. Kailangan natin si Jesucristo sa buhay natin. Bakit natin nasabing sarili niyang paraan ang paglapit niya kay Jesus ng lalaki? Unang-una, hindi siya tinawag ni Jesus na lumapit. Sarili niyang paraan upang makalapit kay Jesus. Upang magtanong kay Jesus. Tanong niya, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Gusto lang niyang humingi ng payo o sagot sa matagal na marahil na gumugulo sa sarili niya. Kaya tinawag niya si Jesus na mabuting guro, teacher. Marahil bilang paggalang sa isang guro, kaya lumuhod siya sa harapan niya. Hindi siya lumuhod na bilang Panginoon Diyos niya. Ang pagkakilala niya kay Jesus bilang karaniwang tao lang. Tingin niya marahil kay Jesus bilang mabuting teacher. At maraming ganyan. Ang pagkakilala kay Jesus, tao lang siya. Propeta lang siya. Tagapagbigay lang siya. Kaya ang laging laman ng panalangin nila, pahingi noon, panghingi noon. Sa iba naman, ang pagkakilala naman nila, parang pagkakilala na pamatay sunog. No? Sakalang tatawag kapag may sunog o di kaya may kalamidad, halimbawa lindol o baha, talagang, Lord, 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 Jesus, Jesus, help me. Hindi naman lahat. Pero nakakalungkot, ganyan ang iba. Ang gustong malaman, kaya ang tanong ng lalaking mayaman, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ang paniniwala niya ay kailangan lang maging mabuting tao para magkamit ng buhay na walang hanggan. Yun lang ang kanyang pagkakilala. Paglilinaw lang po, hindi natin sinasabi na hindi na tayo gumawa ng mabuti. Iba ang gumagawa ng mabuti dahil iniligtas na, kaysa gumagawa ng mabuti para maligtas. Magkaiba po ang dalawa. Kaya ito ang tinatanong ng lalaki kay Jesus, kung ano pa ang mabubuting gawa na dapat niyang gawin para maligtas. Dahil dito, sinabi sa kanya ni Jesus na walang sinumang maaring maging mabuti sa kanyang sariling pagsisikap. Ang Diyos lang ang mabuti. Talatang 18. Kaya anuman ang gawin ng tao sa sarili niya, pagpili, sarili niyang paraan, sariling pagsisikap, sariling pagdidesisyon ay hindi magiging sapat para mapabuti ang sarili at maging karapat-dapat sa kaligtasan. Kailangan natin si Jesucristo. Hindi maililigtas ng tao ang kanyang sarili. Talatang 27, anong sabi? Talatang 27 ng Marcos, Gis, anong pagkakasabi niya? Ito po ang pagkakasabi. Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa mga tao, ito'y hindi maaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari. So,
Dito makikita natin dahil ang kaligtasan o buhay na walang hanggan ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, na ang mga sasampalataya kay Jesucristo bilang tagapagligtas na Panginoon ang siyang maliligtas. Dahil pananampalataya lamang kay Jesus ang paraan para maligtas ang tao. So ang lalaking mayaman na ito ay hindi siya tiyak sa buhay na walang hanggan. Wala pa siyang katiyakan sa kaligtasan. Hindi pa malinaw sa kanya. Naguguluhan pa siya sa kanyang spiritual na kalagayan. Kahit kabisado at sinusunod ang kautusan, ganyan ang mangyayari kung sariling desisyon, sariling paraan, sariling pagpili na lumapit kay Jesus para maligtas. Ganyan ang mangyayari kung ang pagkakilala kay Jesus ay tao lang o isang propeta lang o mali ang pagkakilala sa Kanya. Kaya napakahalaga ang may relasyon o may kaugnayan tayo kay Jesucristo. Sa mga wala pang relasyon o wala pang kaugnayan kay Jesucristo, kung umabot na sa atin ang mga ganitong hamon o panghihikayat o panawagan ng pangangaral, agad sampalatayanan si Jesucristo. Huwag nang ipagpabukas-bukas pa. Hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, mas lalong hindi sa susunod pa na taon. O sasabihin, saka na lang muna. O huwag muna ngayon. Sabi sa aklat ng Kawikaan 27, talatang 1, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Sapagkat sinasabi niya sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Mababasa yan, 2 Korinto, Kabanata 6, talatang 2. Bagamat ang lalaking ito ay buhay na walang hanggan, ang kanyang hinahanap sa mga paraan pa rin ng pangmundo ang nasa isip niya. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay mabuti. Hindi siya nang-aapi. Hindi siya pumapatay. Sabi sa Mateo 19:20, sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin? Panlabas na pagtupad sa kautusan. Dati, makikita mo yung 10 utos sa mga harap ng simbahan. Alam na alam nila yun. Alam ng maraming tao. Pero hanggang dun lang. Narinig ko nga kay Pastor Bill nung yung head knowledge lang yung nangyayari. Parang masyado siyang tiwala sa sarili niya. Ang paniniwala niya ay nasusunod niya ng buong buo ang kautusan mula sa pagkabata, talatang 20. Ipinagmamagaling pa ng lalaki na nasusunod ang lahat ng iyon. Hindi niya talaga kilala ang kausap niya kung sino. Talatang 21, sabi, si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya, yung gamit dito sa aking sa ibang salin, magiliw ang banggit sa ibang salin. No? Ibig sabihin, hindi siya tinaasan ng kilay, o hindi siya sinimangutan. No? So, sabi niya, magiliw ang banggit sa ibang salin. At sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha
at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Anong sumunod na nangyari sa lalaking mayaman? Talatang 22. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis. Nag-walk out siya sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Dito, inilantad o inihayag ng kautusan ang kasalanan. Hindi sa usapin dahil mayaman o mahirap, ang isyu ay ang pagkamakasalanan ng tao. Nahayag. Itong binatang mayaman, sinuway niya ang unang utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Exodus chapter 20, talatang 3. Diniyudyos niya ang kanyang mga ari-arian o kayamanan. Mateo 6, talatang 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Nilabag din niya, pangalawang nilabag din niya, ang pinakadakilang utos. Ang Panginoon ninyong Diyos ay ibigin ninyo ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Makikita yan, Marcos 12, talatang 30, na sinabi sa Deuteronomio 6, talatang 5. Maaring iniibig niya ang Diyos, ngunit hindi buong buo. Mas mahal pa rin niya ang kanyang mga ari-arian kaysa Diyos. Anong pruweba na hindi buo ang kanyang pagmamahal sa Diyos? Talatang 22, nanlumo at siya'y umalis na nalulungkot at hindi na nakita itong mayamang lalaking ito. No? Hindi katulad nila Pedro, nila Santiago na nagpatuloy. Hindi pa rin niya nasunod ang buong buo ang kautusan. Santiago 2:10 sabi, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Dalawa na po yung kanyang nilabag dito. Hindi pa rin niya nasunod ang buong kautusan. Ano ang ipinagpalit niya sa kayamanan, sa kanyang kayamanan o ari-arian? Una, ipinagpalit buhay na walang hanggan, kaligtasan dahil sa kanyang kayamanan. Kalawa, yung relasyon niya sa Panginoon Diyos, ipinagpalit dahil sa kayamanan. Pangatlo, daluyan sana siya ng pagpapala kung ginamit niya ang kayamanan niya sa mga spiritual na bagay, no? So ipinagpalit niya yung siya sana ay daluyan ng pagpapala. Ikaapat, nag-iipon sana siya ng kayamanan sa langit. No? Sabi niyan sa talatang 21, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pag-iipon sa langit. Pag-iipon sa langit ng kayamanan. Church, mga kapatid, alam na natin ngayon kung saan napupunta ang ating mga tithes, kung saan napupunta ang ating mga offering, kung saan napupunta ang mga ibinibigay po ninyo sa mga kapatid, kung saan napupunta ang mga ibinibigay po ninyo sa tao. Pag-iipon sa kayamanan sa langit. Napakalinaw po ang salita ng Diyos. Nag-iipon tayo
Kaya hindi nasasayang yung ating pong ginagawa, pag-iipon sa langit. Hindi kayang sumunod ng mayamang lalaking pinuno. Kaya sinabi ng kasulatan na siya ay nanlumo. Talagang hindi inalis po itong naging reaksyon niya. Nanlumo, na umalis, na nalulungkot. Church, mga kapatid, ipinakita ng lalaking ito, gusto lang ng lalaki sa langit. Gusto lang kaligtasan. Gusto lang buhay na walang hanggan. Pero ayaw niya ng commitment. Wala siyang panahon. Ayaw ng may pananagutan. Ayaw ng may obligasyon. Ayaw isama ang sarili sa marami. Ayaw ng lalaki na gamitin ang karunungan niya. Kabisado niya ang kautusan. Na Biblia na ngayon, dahil buo na, maraming inaayawan. Ayaw mabawasan ang kanyang kayamanan. Namimili siya. Gusto lang papabor sa kanya. Marahil kung pabor sa kanya ang sinabi ni Jesus, masayang masaya siya at hindi nanlulumo, hindi aalis, hindi malulungkot yak. Dahil pabor sa kanya yung sinabi ng Panginoon. Church, mga kapatid, huwag sana tayong magpadala sa ganitong karakter o ugali bilang iniligtas ni Jesucristo. Itong lalaking ito, nangangailangan pa ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Tayo, iniligtas na ni Jesucristo. Ikalawang puntos, mga paraan ni Jesus para lumapit ang ililigtas. Isa sa mga paraan ni Jesus para lumapit ang ililigtas niya ay tinatawag niya. Paglilinaw lang po, magkaiba ang tinatawag sa kaparaanan ni Jesus kaysa sariling pagdidesisyon, sariling pagpili, sariling ginusto para maligtas. Magkaiba po ang dalawa. Tandaan, wala tayong bahagi o ambag sa kaligtasan. Kapag sariling pagpili, sariling pagdidesisyon, sariling kagustuhan, lumalabas na may bahagi o ambag tayo sa kaligtasan. At sasabihin natin, kaya ako naligtas dahil pinili ko si Jesus. Kaya ako naligtas kasi nagdesisyon ako. Kaya ako naligtas dahil ginusto ko. Kaya ako naligtas dahil tinanggap ko. Pag nagkaganoon, hindi na sa biyaya ng kaligtasan. Efeso 2:1, kayo nooy mga patay sa inyong mga kasalanan. Pansinin, patay. Ang patay, kahit anong ialok mo, patay. Hindi tatanggap. Patay nga eh. Maliban na ba'y bumuhay. Efeso 2:4-5, binuhay niya tayo kay Kristo. Talatang 4, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Talatang 5, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Na born again. Regeneration. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Talatang 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Lahat kaloob ng Diyos. Gawa ng Diyos ang kaligtasan. Biyaya ng Diyos ang kaligtasan. Sa awat habag ng Diyos, kaya tayo naligtas. Hindi tayo karapat-dapat maligtas, pero sa awat habag ng Diyos, tayo'y inabot niya sa pamamagitan ng ebanghelyo na ating narinig.
Pansinin, talatang 23. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot niya, sa kanyang mga alagad, pansinin, tawag niya, kanyang mga alagad sila. Dahil sila ay mga tinawag niya. Patunay na sila'y tinawag sa kaparaanan ni Jesus. Umangat lang tayo ng konti sa Marcos chapter 1, talatang 16, patunay na sila ay tinawag. Sabi rito, talatang 16, sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya sina Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mangingisda. At sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Talatang 18, kagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Talatang 19, nang makalakad pa siya ng kaunti, nakita niya sina Santiago at na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid na naghahayuma ng mga lambat sa kanilang bangka. Talatang 20, agad niyang tinawag sila at iniwan nila si Zebedeo na kanilang ama sa bangka na kasama ng mga upahang tauhan at sumunod sa kanya. Patunay na sa kaparaanan ni Jesus ang tinatawag niyang ililigtas. So, paglilinaw. Sa ngayon, wala na tayong maririnig na boses na tumatawag ng Juan, Pedro, Maria, Santiago, Pablo. Wala na ngayon dahil tapos na ang Biblia. Pag mayroon pang magsasabi na sila ay tinawag, kinausap, ay magpapanibagong Biblia tayo uli. So, wala na po yun. Paano tumatawag ang Panginoon sa kaparaanan niya? Ngayon, sa pamamagitan ng mga ganitong pangangaral ng salita ng Diyos. Gaya ngayon, narito tayo, nakikinig ng salita ng Diyos. Anong turing niya sa mga tinawag sa paraan ni Jesus? Tingnan natin. Sabi niya, talatang 24, mga anak, sinabi diyan, binanggit diyan, pamilya ang turing niya sa mga anak. May relasyon na sa Diyos o may kaugnayan na kay Hesukristo. Ang tawag, mga anak. Kung naalala po ninyo, unang linggo ng buwan ng Disyembre, ito na buwan, nung petsa 7, ang mensahe noon ni Pastor Bill, the real reason for rejoicing. Dahilan para magalak. At dahil doon, ang sumunod ay the King has come. Dumating ang hari. At sinundan ng hapon ni Brother Miles na the arrival. So ito po ang isang bagay ngayon na yung tagapagligtas na ating pong patuloy na kinikilala ay ito po na ang turing niya sa mga tinatawag niya pamilya. Turing niya
sa mga anak. Mga anak. Ibig sabihin, kung pamilya, no? Dito lang sa lupa, kung pamilya, hindi mo pababayaan na ang anak mo ay mawala. Di ba? Alagang-alaga nga sila eh. Pag wala na doon sa tamang oras na kanilang pag-uwi, mabuti ngayon, may cellphone na, may ginagamit na. So, tawag ka na kagad, asan ka na anak, ba't wala ka pa? No? So, yan po. At naalala ko tuloy noon, kapag medyo matamlay ang anak, gaganunin ka agad. Uy, may ano ka, may lagnat ka. So, alam ng Panginoon, kung ang magulang dito sa lupa ay ganun ka-care sa mga bata, di ba? Di lalo na ang amang nasa langit. Alam niya kung nagkakasakit ka, alam niya kung medyo iba na yung landas mo. Ganyan ang amang nasa langit. Kaya dito makikita natin yung katiyakan sa buhay na walang hanggan, kaligtasan. Anong sabi dito sa aklat po ng Unang Juan, Kabanata 5. Tingnan natin Kabanata 5, talatang 11. Anong sabi? At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Mga kapatid, napakatibay yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano pa ang sabi? Dito sa aklat po ng Juan Kabanata 5. Anong sabi? Makikita natin sa Juan Kabanata 5 ang pagkakasabi niya sa talatang 11. Ngunit sila'y sinagot niya, ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin ang siyang nagsasabi sa akin. Hindi. Unang Juan, kamali. Unang Juan, anong sabi sa aklat po ng Unang Juan, Kabanata 5, talatang 11? Ay, mali pala ako. Mahirap pala ito. Ngayon ko lang sinubukan itong gamit ng pero nahirapan din pala ako. Juan, Kabanata 5, talatang 24. Anong sabi? Ito po ang pagkakasabi niya. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. So makikita natin dito yung katiyakan ng buhay na walang hanggan. No? Pamilya na tayo ng Diyos, kaya ito po, Kristiyano ang tawag. So dito ipinapaliwanag ni Jesus sa mga tinawag niya. No? Talatang 25 hanggang 27. Anong sabi? Sa talatang 25 ng Marcos. Balik tayo sa Marcos, Kabanata 10. Talatang 25. Anong sabi? Mas madali pa para sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, sino nga kaya ang maliligtas? Talatang 27. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa mga tao, ito'y hindi maaring mangyari, ngunit hindi
sa Diyos sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari. So ipinapakita na dito ipinapaliwanag ni Jesus sa mga tinawag niya, sa mga tao na nasa Diyos lang talaga ang pagliligtas. Mahirap sa tao, pero sa Diyos lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Talatang 28, nagsabi si Pedro kay Jesus, "Tignan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo." Makikita natin dito sa mga iniligtas ni Jesus sa pamamagitan ng paraan ng pagtawag niya. Nakakalapit na sila, nakakasunod na sila, nakakapagtanong sila. Tayo, nakakalapit sa pribilehiyo ng Panginoon na tayo ay nakakapanalangin, no? Nakakasunod tayo dahil sa habag ng Panginoon. So, yan po ang isang bagay na nakikita natin. So, sumagot si Jesus sa tanong ni Pedro. Ibig sabihin, dinidinig ng Panginoon yung ating pong mga dalangin. May tiniyak si Jesus o sinigurado si Jesus na mayroong pangako sa lahat ng mag-iiwan ng kanilang tahanan, pamilya o lupain dahil sa Kanya at dahil sa magandang balita. Walang mawawala sa kanila, sa halip ay makikinabang ng malaki. Hindi ibig sabihin na iiwan natin na literal, kundi ang ibig sabihin yung una muna ang Diyos. Bago ang pamilya, bago ang ari-arian, bago ang kayamanan, laging una ang Diyos. Yan po ay isang bagay na ipinapakita, no? So anong sinabi? Walang mawawala sa kanila, sa halip ay makikinabang ng malaki. Ano? Una, matatamo ng buhay na walang hanggan. Talatang 30. Sinabi rin yan sa Lucas, Kabanata 18, talatang 29 hanggang 30. Sa Mateo 19, talatang 29, sinabi rin yan. Ikalawa, mayroong Kristo sa buhay. At kapag may Kristo na sa buhay, matatamo ang lahat ng bagay. Anong sabi sa Roma 8:32? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Matatamo ang lahat ng bagay. Efeso 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Matatamo ang lahat ng bagay. Hindi nga niya ipinagkait ang kanyang anak. Kung may sinabi dito, si Kristo sa talatang 30, Marcos 10, talatang 29 hanggang 30. Sabi niya sa talatang 30, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kapag naging Kristiyano na tayo, magiging kabilang tayo ng isang malaking pamilya. Ngunit bilang kasama sa pamilyang iyon, ang church o ang iglesia, sabi rito, daranas din tayo ng mga pag-uusig. Ikalawang Timoteo 3:12. Kung tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana ni Kristo.
Kung nakikipagtiis tayo sa Kanya, dadakilain din tayong kasama niya. Roma 8:17. Sa pagtatapos, kamusta ang tiniis o pinagdaanan natin nitong taong 2025? Mabibigat ba? Marami ba? Iba-iba ba? Tandaan, kung tayo'y mga anak, makapagpapatuloy tayo kasama ang Panginoon. Haharap tayo sa panibagong taon. Hindi natin alam kung anong mangyayari uli dito sa panibagong taon na papalit. Pero isang bagay ang alam natin, kasama natin ang Diyos. Kung nakikipagtiis tayo sa Kanya, may pangako siya. Kaya't sa ating pong pagharap sa panibagong taon, mayroon po tayong katiyakan. Mayroon tayong kasiglahan na tayo ay mayroong Diyos na nagligtas sa atin. At yan po ang isang bagay na ipinapaabot na mensaheng ito sa atin. Tayo po ay yumukot, manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa mensahe na inyo pong ipinabot sa amin. Bago po magtapos ang taong ito, alam namin, Panginoon, na Ikaw ang tumawag sa amin at nagligtas. Kaya't kami ay nakakatiyak, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig ngayon, na yung buhay na walang hanggan, kaligtasan, ay ipinagkaloob mo sa inyong mga tinawag. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy po kami na pangunahan, samahan muli sa buong taon uli na panibago, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen.